Hello, maayong kadlawon or magandang madaling araw sa ating lahat. Actually, nakatulog na po ako eh. Nakatulog na ako tapos naalala ko na ilang days na pala ako naka-absent sa pagbabasa ng salita ng Panginoon online. Sa isang Facebook ko, nagla-live talaga ako almost every night or maka-absent ng 2 gabi ng chapter by chapter sa Bible. At I decided to continue it here in this Facebook. Last time, nagbasa tayo ng doon sa 1 Kings chapter 11 kasi ina-alternate natin ang pagbabasa ng Bible sa Old and New and New Testament. Old Testament and New Testament. Tapos bilang alternate na pagbabasa, last time nagbasa tayo sa 1 Kings chapter 12. So this time we have to read also the John chapter 12. Kasi 1 Kings and John ang binabasa natin. Palit-palit. So hindi na natin tagalan, or I have to review first the chapter 11 of Book of John. It was talking about how Lazarus was risen from the dead by Jesus. Jesus just called him out, Lazarus, come out. Sabi ni Jesus, lumabas ka, Lazarus. Yun lang ang sinabi ni Jesus, at there was a miracle that Lazarus was really became alive again. So, nandoon po sa chapter na yan, ng chapter 11 na nagpakita ang Panginoong Hesus na siya ay totoo talagang Diyos dahil kaya niyang bumuhay sa mga patay. At doon din po na sinabi niya na ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakita lang yan na siya ang tunay na tagapagligtas at tunay na Panginoon sa sinumang tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Sabi nga po sa John 1:12, sa lahat ng sumampalataya at tumanggap kay Jesus, sila ay tinatawag na mga anak ng Diyos. So, tanggapin po natin kung hindi pa tayo nakatanggap kay Jesus, tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi pa po huli ang lahat. John 14:6, it is said, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by Jesus, except by Him. Hindi pa huli ang lahat habang buhay. Pwede pa tayong maligtas. Pero pagpatay na, wala ng pag-asa. Kasi ang pag-asa ay binigay lang, ang chance ay binigay lang ni God habang buhay tayo. Kaya nga may Bible para matuto tayo kung ano mga dapat gawin para maligtas tayo. So kung ibig sabihin kung maliligtas pa rin tayo kahit patay na, tapos namuhay tayo sa kasalanan habang buhay pa ay namuhay sa kasalanan, hindi tumanggap kay Jesus, tapos pag namatay naliligtas pa rin, ibig sabihin hindi na kailangan natin ng Bible pala, kasi ang Bible ay magtuturo sa tao kung paano lumakad ng matapat, paano lumakad ng matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya habang buhay pa po tayo, pagsikapan na po natin, wag po nating sayangin ang panahon. Wag nating sayangin ang panahon na tanggapin si Jesus kung hindi pa tayo nakatanggap sa Kanya.
Huwag nating sayangin ang panahon dahil ngayong mga days na to, si Jesus ay tagapagligtas pa. Si Jesus ay puno pa ng biyaya. Gracious pa siya. Pero darating ang panahon na siya ay tagapaghukom na. Hindi na siya tagapagligtas, hindi na siya puno ng biyaya. Tagapaghukom na siya, at kung sino yung may kasalanan ay papatawan talaga niya ng kaparusahan. Ang Panginoon, kung ano yung sinasabi niya, tinutuo talaga, na hindi siya sinungaling. Naalala natin si Adan at si Eva, na sinabihan niya sila si Adan at si Eva na wag kayong kumain sa bunga ng kahoy na ito, dahil pag kumain kayo, magiging magkaroon kayo ng kasalanan, magkasala kayo, at magiging hubad kayo sa aking harapan. At meron pa sinabi ang Panginoon doon, nung nagkasala na sila, nung sinuway talaga nila ang sabi ni God na hindi kinain talaga nila ang bunga ng kahoy na yun. Hindi yun siya mansanas, hindi yun siya apple. Ang tao lang ang gumawa ng niyan, istorya na mansanas yun. Nung sinuway talaga nila ni Adan at ni Eva na kinain talaga nila ang bunga na yun, sabi ng Panginoon, dahil sa inyong mga kasalanan, magdusa kayo, may mga konsekwensya mga ginagawa ninyo. Ang babae, manganganak, at grabe yung sakit na daranasin niya. Ang lalaki ay magtatrabaho hanggang tumanda siya sa kanyang buong buhay. So nagkatotoo po yan lahat ng mga sinabi ni God. Hindi po sinungaling ang Panginoon. Lahat po mga sinasabi niya. Tapos sinabihan niya yung serpente, kasi yung serpente at that time, yung ahas na yun, hindi siya tulad ng ahas ngayon na gumagapang, may paa yun. May paa siya na marunong lumakad ng maayos na paglakad. Dahil sa kasalanan ng ahas at nagpagamit siya kay Satanas, siya ay nagpagamit kay Satanas, sinabihan siya ng Panginoon, dahil sa iyong kasalanan, hindi na ikaw lalakad, ikaw ay gagapang sa lupa, at magiging kalaban mo yung mga tao. So, yun, nagkatotoo din. So, ang Panginoon, pag nagsalita siya, hindi po yan salita-salita lang na walang katotohanan. Pag nagsalita siya, totoo talaga na mangyayari talaga. Kaya matakot po tayo sa mga warning ni God, dahil totoo po talaga kanyang warning. Yung warning niya na may impyerno, yung warning niya na pag hindi tayo hinto sa ating kasalanan ay tatapon tayo sa impyerno. Totoo po yun. Hindi po yun joke ni God. Hindi yun sabi-sabi lang ni God. Totoo po talaga yun. Hello, RJ Keno Balayo. Thank you for watching. Alam ko sa ibang bansa ngayon, magising pa sila. Tulad sa Middle East. Ngayon ay hindi pa masyadong gabi sa Middle East. Tapos lalo na sa western part ng mga bansa ay magising pa sila ngayon. Kaya nga nagsisikap ako magbasa ng salita ng Panginoon, kasi pag na-absent po natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, tuloy-tuloy na yun katamaran natin. So ipagpatuloy ko po ang John chapter 12. Nare-review ko lang po ang John chapter 11 na yun po ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro at muling binuhay siya ni Jesus. Hello, Nicole Potividra. Hello, thank you for watching. God bless. Simulan na po natin dito sa John chapter 12. 6 na araw bago sumapit ang pista. Hindi lang ha. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. So, ganun po yun ang ekspresyon ni Maria ng pagmamahal niya kay Jesus. Iba-iba tayo ng ekspresyon sa ating pagmamahal sa Diyos.
at humahalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Wow, mamahalin kasi yung pabango na yun eh. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. So, naghihinayang kunwari si Judas. Sinabi yun ni Judas, hindi dahil na siya ay may malasakit sa mga dukha, kundi dahil na siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pababayaan ninyo siya. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. So, sinuway ni Jesus ang kanyang alagad na si Judas na pabayaan ang ginawa ni Maria. Habang panahoy kasama ninyo ang mga mahirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Verse 9, nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Osyusero yung mga Hudyo eh. Osyusero. Sinasabi siguro nila na tingnan natin kung totoo ba talaga na nabuhay si Lazaro. Sa verse 10, kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera. Dahon ng palmera yung parang niyog. At lumabas sila sa lungsod upang sila'y salubungin. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, lungsod ng Zion. Masdan mo, dumarating na ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno. Hindi ito nauunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos na si Jesus ay muling mabuhay at maluwalhati, naalala nilang ganun nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Kaya't gayon nga ang nangyari. Pinamamalita lahat ng mga taong kasama ni Jesus ang ginawa niyang muling pagbuhay kay Lazaro. At iyon ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao na balitaan nila ang himalang ginawa niya. Kaya't sinabi ng mga Pariseo, walang nangyayari sa pagsisikap natin. Tingnan nyo, sumusunod pa rin sa kanya ang lahat. Inggit kasi sila eh. May ilang Grigong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang lumapit kay Jesus at pinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, manatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito, at siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Amen.
Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig iyon ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinaririnig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Ano ibig sabihin niya na panahon na hatulan ang mundong ito? Kasi sa panahon na mamamatay na si Jesus, ay matatalo na si Satan. May pag-asa na maligtas ang tao. Dahil si Jesus nga ang kabayaran ng ating kasalanan. Si Jesus ang kabayaran ng problema ng tao kung paano makakapunta sa heaven. Dahil siya ang pinadala ng Ama. Sa verse 32, balikan natin. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Lahat ng tao para maligtas. Yun ang ibig sabihin niya. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Sinagot siya ng mga tao. Sinasabi sa kautusan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutin ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumasampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw, upang kayo maging mga anak ng liwanag. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nanalig sa kanya. Nakakalungkot no, may mga taong kahit nakakita ng miracle ni God ay nanatiling matigas ang puso, hindi pa rin marunong manalig sa Diyos. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ipinahayag? Kanino mo ipinakita ang aming kapangyarihan? Ang iyong kapangyarihan pala, Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at ipinatigas ang kanilang mga puso upang sila hindi makita ni makaunawa ang kanilang mga isip. Baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kalwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang nanalig sa kanya, subalit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo na baka sila'y itiwalag sa sinagoga. Mas ginusto nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan sila ng Diyos. May mga taong ganyan. Mas gusto nilang mabigyan ng kaluguran ang tao kaysa Diyos. Verse 44, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Verse 47, hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Di ba may mga tao kahit pangaralan mo sila ng salita ng Panginoon, naririnig nila ang salita ng Panginoon pero ayaw namang sumunod.
sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. Ang alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang pinapasabi ng Ama ang siya kong pinapahayag. So hanggang dyan lang po ang chapter 12, hanggang sa verse 50 lang po ang chapter 12 ng John. So God bless po sa ating lahat. Sana po may nakukunan po tayo, may nakukuha po tayo sa salita ng Panginoon. Actually, nakatulog na po ako kanina talaga. Tapos, nagising lang ako para magbihis kasi hindi pala ako nakabihis pa ng pangtulog. At naalala ko na magbasa ng salita ng Panginoon. So, mag-pray po muna tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa oras na to at narinig na naman po namin yung mga salita sa chapter 12 ng Book of John. Help us, Lord, to do it again next time, more and more, oh God. Everyday, kung pwede po ng Panginoon, everyday po magbasa kami salita ng Panginoon, salita mo, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng kagalakan sa paggawa nito. Lord, ano po ang mga narinig namin wala sa mga salita, let it be na manatili sa mga puso yun at give us more understanding about it, Panginoon. Cover us with your precious blood. Ang gawa ng kaaway hindi po makahadlang sa gawain niyo pong ito, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. I praise you, Father God. In Jesus' name, Amen. God bless us all. Tulog po ako ulit. God bless us.